matagal din kayong hindi napasyal dito ha. Oo, napunta ako dito kasi nabasa ko yung text mo sa akin. Oo, nag-chat nga ako sa iyo eh. Bakit? Bakit anong nangyari? Ba't ililitsyon mo na yung baboy daw? Ay kasi, mula nung pumunta kayo dito, matagal-tagal na rin. Hindi na kayo bumalik. Hindi yung lumaki lang, isang buwan mo palang napapakain, ililitsyon mo na di. Kaming kalimutan na alam mo naman, ikaw lang naman ang inaasahan namin. Patay tayo dyan. Yan mga kababayan, mga kabarangay, sa mapagpalang araw po sa atin lahat. Time check po, 1:00 ng hapon po. At kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan mga kababayan. At ngayon po, panibagong araw, panibagong vlog. At sa araw na ito mga kababayan, andito po ako ngayon sa lugar kung saan natin nakilala at na-rescue si Kuya Oliver. Bakit nga ba? Bakit nga ba nandito si Daddy Frankie samantalang si Kuya Oliver ay nandoon naman sa shelter? Kadahilanan mga kababayan, may message po si Nanay Ansing kay Daddy Frankie. Kaya eto, binigyan natin siya ng time, binigyan natin ng oras para mapuntahan at makausap si Nanay Ansing regarding po sa kanyang message sa akin. Kaya mga kababayan, sa umagang ito at sa hapon na ito, samahan niyo po ko. Pero syempre, bago tayo magpatuloy mga kababayan, kung ano nga ba talaga ang pakay or mensahe ni Nanay Ansing, ako po yung maglalambing muna sa inyo. Baka mayroon pang hindi nakasubscribe dyan sa aking YouTube channel, pwede pong isubscribe natin at paklik na rin yung bell button. At syempre, ishare nyo po yung mga upload videos natin para tuloy-tuloy tayo. No? So, diretso tayo. Tara. No? Puntahan natin doon. Patayin ko na to. Nandiyan ka pala eh. Yan. O, samahan mo ko, Kuya Rizky. Yan mga kababayan, ang init. So, maya-maya lang mga kababayan, babasahin ko. Sana nandito siya kasi hindi niya alam na darating kami. Sana nandito siya mga kababayan. Pero syempre, tanghaling tapat, alam ko nandito. Pero dito muna tayo guys. No? Basahin ko lang yung message ni Nanay Ansing sa mga kababayan natin. So ito mga kababayan, actually kahapon pa to dumating yung message na to. Medyo busy lang si Daddy Frankie, kaya hindi agad ako nakapunta. Papasahin ko lang mga kababayan. Sabi po ni Nanay Ansing, "Hello Daddy Frankie, kumusta na po kayo? Nakalimutan mo na ata kami. Isang buwan na simula nung ihinatid mo yung baboy, hindi ka na nagparamdam. Huwag mo naman kaming pababayaan. Alam mo naman na ikaw lang ang inaasahan namin. Malaki na yung mga baboy. Ang mahal pala ng pagkain nila. Balak ko sanang litsunin yung isa sa birthday ng anak ko para naman may handa kami. Magpapaalam lang ako sa'yo na litsunin namin yung isa. Baka busy ka." Ano? Kaya, litsunin namin yung isa. Kasi, baka busy pa kayo, kaya hindi mo na kami binabalikan. No? So, nung nabanggit niya mga kababayan, yung lilitsunin yung baboy na isa, nagulat ako. Bakit sa akin siya magpapaalam? Binigay na sa kanya yun. Pero syempre, kinabahan lang ako. Pero sakto mga kababayan, mula nung hinatid natin yung baboy dito, isang buwan na po ang nakalipas. Pero ito sabi niya, lilitsunin daw. Para sa akin mga kababayan kasi binigay na yun, wala na akong pakialam at hindi rin naman ako nagbigay. 'Di ba? Pero excuse me, nakakagulat mga kababayan yung
message niya. Kasi noon, nung nanghingi siya ng baboy, naawa yung sponsor natin, lalong-lalo na kay Ma'am Malu de los Santos, na siya po yung nagbigay ng baboy. Tapos ngayon, ang itong message niya, lilitsunin na. Dahil mahal daw. Diba? Malaki na yung baboy at ang mahal pala ng mga pagkain. So, hindi ko alam mga kababayan kung dahil ba sa mahal ng mga pagkain kaya niya litsunin or dahil po doon sa birthday ng anak niya. Kasi para may panghanda daw, no? So, doon ako nagka-interest para hindi nakakaya sa sponsor. Kakausapin natin siya mga kababayan para malaman natin, samahan niyo po ko. Tawan, dito siya. Nanay Ansing! Nanay Ansing? Ay. Magandang araw po, Dad. Yes. Kumusta ka na? Hindi nga ako kayo, Dad Frankie. Bakit? Ano, kasi yung pagkain ng baboy, medyo mabigat din pala sa bulsa. Bakit? Bakit mo nasabing mabigat sa bulsa, maliliit pa yon? Matakaw silang kumain, ang malpa ng pigs. Eh, di ba yan ang gusto mo? Sabi mo, gusto mo may alagaan? Sa bagay natin. Bakit ngayon lang kayo pumunta dito, Dad Frankie? Pasensya ka na, medyo busy. Medyo matagal-tagal din kayo hindi napasyal dito, ha? Oo, napunta ako dito kasi nabasa ko yung text mo sa akin. Oo, nag-chat nga ako sa iyo eh. Bakit? Bakit anong nangyari? Ba't ililitsyon mo na yung baboy daw? Eh kasi, mula nung pumunta kayo dito, matagal-tagal na rin. Hindi na kayo bumalik. Hindi kasi, siyempre, alam mo Ate Ansing, sa totoo lang diretsahin kita, ang Ate Ansing, kaya bihira na kami dito, kasi nasa amin naman si Kuya Oliver, di ba? At ang beneficiary talaga namin, si Kuya Oliver. Focus kami kay Kuya Oliver at saka sa mga ibang beneficiary. Huwag mo sanang aasahan na weekly pupuntahan ka namin. Kumbaga, Hindi ko naman yun, Dad Frankie, pero isang buwan na kayo hindi pumunta dito. kaya nga, ibig kong sabihin kasi, huwag mo sanang iisipin na pupuntahan ka namin parati or pupuntahan ka pa namin na walang dahilan. Kasi alam mo, marami naman nang naibigay ang mga sponsor sa'yo, so siguro, enough na rin yun. Basta ang importante at maging masaya ka sana na natulungan na namin, natutulungan natin ang iyong kapatid. Oo, Daddy Frankie, masaya naman ako doon, pero sana huwag mo naman kami kalimutan. Na alam mo naman, ikaw lang naman ang inaasahan namin. Patay tayo dyan. Di ba may trabaho naman yung asawa mo? Oo, Daddy Frankie, nagtitinda nga siya, pero kulang din kasi yung motor namin laging nasisira. Paggawa siya ng paggawa, kaya magkano lang inaabot sa akin. Ibenta mo na lang yung motor, tapos yung asawa mo magtrabaho na lang sa bukid, walang maintenance. Kasi yung problema mo lagi yung motor. Hindi, mas malaki pa rin yung kita sa pagtitinda, Daddy Frankie. Buti na pasyal kayo, nag-chat nga ako sa'yo kasi malapit na yung birthday ng anak ko, Daddy Frankie. Oh, bakit sa akin ka magpapaalam na ililitsyon yung baboy? Eh, baka... Hindi naman hindi, alam mo ate, alam mo, ano't ano man ang gusto mong gawin dyan sa baboy na yan, labas na po kami dyan. Pinagbigyan na po yung hiling mo ng ating sponsor at hindi naman sa akin galing yan. Kaya kahit hindi ka magpaalam sa akin, wala na ako dyan. Kaya lang, ito lang masasabi ko sa'yo. Kaya ako nagpunta rito, nagulat ako. Kasi nanawagan ka noon na para may aalagaan ka, pagkabuhayan. Natatandaan ko pa yung sinabi mo sa akin, livelihood sinabi mo eh. O ngayon, binigyan ka ng sponsor. Tapos ipapalitsyon mo dahil sa birthday lang. Hindi, siyempre wala kasing handa yung anak ko, Daddy Frankie. Social ka. Ako nagbo-birthday, hindi ako naglilitsyon. Eh, siyempre, 7 years old pa naman. Ay, ganun. Sorry. Pag 7 years old, kailangan. Siyempre naman. Pero alam mo at, Minsan lang naman siya mag-7. ay ganun. Oo. Ang hirap, pasensya ka na. Pero sa totoo lang, eto makinig ka sa akin, hindi ko alam saan ako lulugar. Oo, pag 7 years old, pinaghahandaan. Di ba? Pero sa akin naman, sa aking pananaw, ang pagbo-birthday, depende kung kaya, kung meron, pero kung wala,
Pwedeng magsimba na lang, tapos 2 kilong pansit, salo-salo family, magdasal, okay na. Kasi Daddy Frankie, nakikita naman ng anak kong pangalawa. May baboy naman tayo, mama. Sabi niya, baka naman pwedeng panghanda naman yung isa. Sabi niya. Hindi ba Sabi ko naman, pagpaalam muna natin kay Daddy Frankie kung anong sasabihin niya. ay, hindi ako mag-oo dyan. Ay. Ito tatanungin kita. Sige, gaya na sinabi ko, nasa inyo na yan. Being me. Pero hindi kaya nakakahiya sa sponsor natin? Yung nagbigay ng baboy na sinabi mo, pang hanap buhay mo, pang livelihood. Sabi mo nga no, natandaan ko, paanakin mo, paparamihin mo. 1 buwan pa lang inaalagaan mo, lilitsyon mo na. Wala kasi akong magawa. Baka pwede bumili na lang kayo ng 3 kilong litsyon, hindi nyo na maubos yon. Sa bagay mo. Daddy Frankie, maganda nga yung sinabi mo. No, di ba? Mas okay yung ganun. Kaysa, para sa akin lang. Para sa future na lang ba? Para pag napalaki ninyo yung baboy, pag malaki na, pag malaki na, mapaanak, Mas marami pa yung tapos ibenta, ipapagulong. Ganun ang magandang hanap buhay. Hindi yung lumaki lang, 1 buwan mo palang napapakain, ililitsyon mo na, di, patay. Kasi minsan mabigat din yung pangkain nila, mahal din pala yung feeds. Sinabi ko na yan sa'yo, ang pag-aalaga ng baboy, kailangan isusuportahan mo yan. Lahat ng business na kumakain, talagang may expenses yan. Hindi lang kasi ako nakaranas na mag-alaga ng baboy, Daddy Frankie. Ganyan, mabigat din pala sa bulsa. Bakit magkano ba kinakain ng mga baboy araw-araw? Mga 2 kilo, mahigit. 3 yata. Malakas ba sila kumain? Oo, malakas na ngayon. Iba nung kararating lang nila, Oo. medyo nahiya pa silang kumain. Ngayon, sa Diyos ko, sobrang takaw na nila. Nung bagong dating, naginakabahan ako, hindi sila kumakain, hindi nila pinapasin yung pagkain nila. Oo. Ay, baka mamatay sila, sabi ko, Oo. todo ka ba ako ngayon? Aba, matakaw naman sa pera pala. Nung bagong dating sila, mahihain pa. Oo. Ngayon, wala nang hiya. Oo, ngayon wala nang iya. Marami na kinakain, kaya mabilis lumaki. Patay tayo, parang nagmana sa nag-alaga yata. Pero naman, dahil. Mukha na kayo. Ha? Hindi, okay lang. Hindi ka... Kasi, Kuya Oliver. Ha? Okay. Nandoon sa bahay. Sana man lang, dinala nyo naman, may sasakyan naman kayo dito. Ay, Dinala hindi. nyo naman dito. Dapat ikaw ang pumasyal doon para Lagi naman kayong busy. O, kaya nga. Busy ako, kaya ikaw na lang papasyal doon. Naman lagi si Kuya ko Oliver. Ha? Hindi naman umalis yata si Kuya ko. Hindi, doon lang talaga. Siyempre, kasi nga inaalagaan. Kaya kung na-miss mo yung kapatid mo, dapat pupuntahan mo siya doon. Sige, minsan, may dalawin ko siya minsan. Kasi ngayong pasukan, may pasok pa Daddy Frankie, busy rin ako nag-atid ng mga anak ko eh. Tapos yung asawa ko nagtitinda, kaya medyo... Oh, so nagtitinda, may tinda yung asawa mo, so may pambili pagkain ng baboy araw-araw. Meron din. Kaso minsan nga, laging sira yung motor ko, yung motor namin. Tapos magkala lang inabot sa akin ng asawa ko na panggasos namin. Tapos nakiramay pa yung baboy. Tapos ang mahal pa ng bilihin. Paanong nakiramay ang baboy? Kiramay sa panggastos. Ginusto mo yan eh. Sabi mo gusto mong mag-alagang baboy. Kaya nga. Pero lumalaki na sila. Malaki na. Lumalaki na, kaya naano rin akong mag-alaga. Ginaganaan din akong mag-alaga. Oh, very good. Kahit masakit ang ulo ko, 2 beses ko silang pinapaliguan, babangon at No. Para lang maalagaan sila. Para wala ka naman masabi na. So lumaki naman na. Oo, Daddy Frankie, gusto mong makita. Oo. Samahan kita. Oh, sige. Pero paano to mga kababayan, mga kabarangay? Shout out po kay Ma'am Malu de Los Santos. Siya po kasi yung nagbigay ng baboy kay Nanay Ansing, pero ipinapaalam ni Nanay Ansing na ililitsyon na daw yung isa kasi birthday daw ng anak, 7 years old. 7 years old na yung isa mong anak. Kailan? Po, sa May 9 po. May 9. Opo. Hindi ko talaga masasagot or madidesisyonan yan mga kababayan. Ikaw talaga Nanay Ansing, binibigyan mo na naman ako ng malaking isipin eh. Ikaw na lang po ang magpaalam sa mga viewers natin. Teka, idikit ko tong mic sa'yo, Nanay Ansing. Sige po. Ikaw na bahalang magsabi kay Ma'am Malu de Los Santos kung anong gusto mong gawin dyan sa baboy na yan. Kasi
Ako, tagapamagitan lang. Naghatid lang. Di ba? Kumbaga, kung ano yung binigay ng sponsor, yun lang, hinatid ko rito. Pero wala na akong pakialam dyan kung anong gusto nyo gawin. Yun lang, pinapaalala ko lang sa'yo. Pag-isipan mo mabuti kasi nakakahiya. Baka sa susunod, wala nang magbigay sa'yo pag ganyan. Ganun po. Ay, wag na kaya. Baka magalit po yung nagbigay. No? Sige, pwede ba makita yung ano? Kausapin mo si nanay, si Ma'am Malu de Los Santos. Ikaw magpaalam ka. Sabihin mo kung ano yung plano mo, kung ano nangyayari sa baboy mo. Oh, sige po. Oh, Madam Malo, malalaki na po yung binigay niyong baboy. Eh, pagpapaalam ko lang po sana kasi po yung pangalawa ko pong anak magbo-birthday po sa May 9, magsa 7 years old. Eh, wala po kaming inaasang panggastos. Nakikita naman po niya na lumalaki na yung isang baboy, yung mga baboy. Kaya hinihiling po niya na, sabi niya, pwede pang yung isang baboy na lang, mama. Sabi po niya, kung ano po yung masasabi niyo, eh, sana po pumayag po kayo. Sana nga pumayag po kayo na ipanghanda na lang namin yung isa. Kasi birthday naman po ng anak ko, magsa 7 years old. Matalino yung anak mo, Nanay Ansing. Advance din mag-isip, mana sa'yo. Magsi-7 pa lang, nakita na niya yung baboy, yun ang panghanda gusto. Mana sa'yo yung mga anak mo, Nanay Ansing. Diba, tatalino po yung mga anak ko. Mana sa'yo. Ay, hindi naman po ako matalino. Hindi, matalino ka, Nanay Ansing. Advance ka mag-isip eh. Ay, ganun. Oo. Hindi naman po. Eh, akalain mo, 6 years old, running 7 eh. Di ba? O, di ba pinag-aanda naman po yung 7? Opo. Sige, wala na akong masabi sa'yo, Nanay Ansing. Pwede ba makita? Pwede ba puntahan? Sige po pa. Gusto ko Tignan po ipakita natin. rin na, para makita rin ng mga sponsor natin. Tara. Dito po. Nanay Ansing talaga, kahit kailan. Kung pwede lang naman po. Ay, kaya nga, hindi naman ako ang magde-decide yan. Di ba? Paano pag hindi ako pumunta dito? Hindi ako pumunta dito, lilitsyonin mo na talaga. Hindi, pupunta po kayo sa Pangasinan. Sasadyain ko po talaga kayo. Para ay pagpaalam. Patay tayo dyan. Sa ang ganda-ganda ng pagkasabi mo sa akin noon na para may aalagaan ka dahil ang request mo, livelihood. Eh ngayon, ano nangyari? Bakit gusto ng litsunin? Eh, wala po kasing pangbiling ng pansit. Pansit to kaya sopas po. Saka Ay, ganon? spaghetti. Sana. Ay, oo nga. Oo, malalaki na po sila. Lumaki na, Matakaw na guys. po nilang kumain. Ha? Matakaw na po Mata- silang kumain. Malaki Ay. na po yung kinalaki na. Ay, ang bilis lumaki. Ito po. Naubusan ng tubig. Ay, oo nga. Ang bilis nilang lumaki. Tignan mo, isang buwan pa lang mula nung dinala dito, ang lalaki na. No? Opo. Paano? Yan po, Ay, puti ang pan, mas malaki.